PowerPoint. It's about unwavering hope. 'Di ba? Sabi, when you say unwavering, it's steadfast. It's firm, matibay, strong. Ayan. So tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon ngayon, no, sa pag-asa. Bilang tayo po ay tunay nga na agents of hope na tinatawag. So allow me to read our texture for tonight. Ayan. So if you can read with me, ayan, kahit na basahin nyo na, makibasa po kayo sa akin. And ayan, sige, admit lang natin. Okay, so our word for tonight will be from Titus chapter 2 verses 11 to 14, CEV version po. Sabi po rito, mga kapatid, mga mentors, God has shown us undeserved grace by coming to save all people. He taught us to give up our wicked ways and our worldly desires and to live decent and honest lives in this world. We are filled with hope as we wait for the glorious return of our great God and Savior Jesus Christ. Last verse po sabi, He gave Himself to rescue us from everything evil and to make our hearts pure. He wanted us to be His own people and to be eager to do right sa harapan ng Lord. So short prayer lang tayo. Makiisa po tayo sa panalangin, mga mentors. Heavenly Father, Lord, hallelujah, we praise you, God. We honor you, O God. We continue to worship you in our midst, O God, in this Zoom, in this live class, Panginoon. Lord, salamat na ikaw yung mangunguna at maghahari, Lord God. Ikaw ang makikita, O God, sa aming sharing na ito sa gabing ito, Panginoon. I just want your wisdom and knowledge to be upon us tonight, Lord God. Only use me as your messenger, as your instrument, Panginoon. And I'm praying and hoping, Panginoon, na ikaw po ang personal na kumausap sa bawat isa, Panginoon, na nandito sa aming Zoom, Panginoon. You know them personally, O God. Alam mo ang sitwasyon ng bawat isa. And I hope and I pray, Lord God, that you open our spiritual ears, our spiritual eyes, and our hearts, O God, to receive your message holistically, Panginoon. Lord, ikaw bahala. Have your way in this place. Have your way in this Zoom, Panginoon. At kami po ay aalis sa gabing ito ng tagumpay at mananagumpay pa, Panginoon, para sa kapurihan mo, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. So, sa gabing ito, mentors, the Lord wants us to discuss about our unwavering hope. So, bago tayo magdetalye, nilay-nilay, ayan, sabi, ano ba yung hope? 'Di ba? We are called agents of hope. Yan ang ating parang title, 'di ba? Ang advocacy natin sa ating company. And do we really embrace that title o parang label na tinatawag sa atin, Agents of Hope? So the Lord wants us to understand ano ba yung pag-asa? Ano ba yung hope? Sabi dito, hope is a confident expectation in God's promises. Ikaw ba kumpiyansa ka sa mga pangako ba ng Panginoon sa buhay mo? Alam ko personal po tayong naka-receive ng revelation, ng mga promises na pinangahawakan nating patuloy, no? Sabi po, there is certainty. Kapag po sa Panginoon umaasa, may kasiguraduhan. Amen? Ito daw po ang pag-asa, yung hope na meron tayo sa buhay. It is the evidence that we have seen the goodness of the Lord. Nakita mo ba? Naramdaman mo ba? Naranasan mo na ba ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? Can you type amen kung naranasan mo yan? At itong hope na to, di ba? Kung nakita mo, naranasan mo, na-eksperyensya mo, naramdaman mo ang pag-asa ng Panginoon sa buhay mo. Kapag daw patuloy tayong humahawak sa Panginoon at umaasa sa Kanya, we will see its fullness. Ibig sabihin pala, hindi pa to yung kabuuan. 'Di ba? Kumbaga portion. We are only touching the surface of the hope that we have in the Lord. 'Di ba? Unwavering hope, 'di ba? It's the confidence that we will see the fullness of hope na meron tayo sa Panginoon. Kapag daw may pag-asa ka sa buhay, ito daw ay malalim na naka-connect sa atin. It's intertwined with our relationship, 'di ba? Tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. It's portraying that we are dependent alone in God. Ngayon, 'di ba, habang nadidinig natin 'to,
ako ba talaga umaasa sa Panginoon? Meron ba talagang pag-asa sa buhay na to? No? So we have reflection questions here na siguro habang nakikinig po tayo sa ating sharing tonight, maybe this is also your question, no, bago tayo mag-aral pa. Before we dig deeper, sabi dito, have you been praying for something and you are waiting for it a long time now? Gaano katagal? Mentor, baka 3 years na yan. Isang taon na, 5 years na, ilang buwan na. Gaano na katagal mo yung pinapanalangin sa Panginoon? 'Di ba? Umaasa ka pa rin, pinanghahawakan mo pa rin. And bakit kayo umabot sa ganong katagal? 'Di ba? What do you believe God is teaching you in this season of waiting? Lord, ano yung gusto mong matutunan ko? Kasi paulit-ulit eh. Tumagal ng 5 years, 3 years, 1 year, 'di ba? Baka meron kang kailangan makita, mentor, 'di ba? Kapatid, baka may kailangan kang maalala, matutunan at ma-absorb, 'di ba? Ano yung gustong ituro sa ng Panginoon habang ikaw ay nag-aantay at umaasa sa kanya? Third question, sabi, have you ever struggled with doubt or impatience while hoping for something you prayed for? Eh baka naman nagdududa ka na sa Lord. Lord, talaga ba? Talaga bang mababago buhay ko? Talaga bang magiging better ako? 'Di ba? May pag-asa pa talaga ba sa buhay ko na 'to? Eh kasi hopeless na eh, 'di ba? Sabi dito, what to do as you wait and hope in the Lord? Kasi baka mamaya, mentor, mga kapatid, 'di ba? Baka ikaw 'to eh. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Not only you are hopeless and you are also feeling helpless. Lord, wala nang tumutulong. Feeling ko I'm alone. Feeling ko ako lang, laban ko lang to, 'di ba? Nagiging clueless ka na, 'di ba? Hindi mo na alam nangyayari, confused ka na pagod ka na. Ang dami mo nang nadidinig ng mga boses-boses na hindi naman dapat ina-absorb ng isip natin, 'di ba? Hindi tayo umuusad, we are purposeless. So, I want to encourage everyone, baka ito ikaw ngayong gabi or kung ano man yung sitwasyon mo ngayong gabi, baka ikaw to. At gustong paalala sa atin to ng Panginoon. Amen? And before we move forward, I'm not sure kung you saw this on your feed sa Facebook. This is a very devastating and tragic situation. 'Di ba? Pag nakikita ko yung picture, para ako naiiyak eh. 'Di ba? Why? A brief story about this picture, mga kapatid. This is sa Bulacan. Ang pamilyang ito ay sa Bulacan. So this woman, yan, anak niya, yung may emoji na crying emoji na yan. And itong lalaki ay, based dun sa mga nabasa ko, he's a policeman na meron siyang kabet, may third party. And ang sinusuporta nitong asawang lalaki ay 2.5. 'Di ba? 2.5 sa tatlong anak sa isang linggo. This mother na syempre naaawa siya sa sitwasyon nila, sa sitwasyon ng mga anak niya, kulang pa panggatas, may sanggol pa, mga kapatid. How hopeless the mother can be. Naisip niyo ba kung gaano siya ka-depress? 'Di ba? That it led to anxiety, depression, sobrang hopeless na ng tingin niya sa sitwasyon ng buhay niya. And you know what she did? Based sa investigation, ang sabi, sinunog niya silang mag-iina para mawala na yung paghihirap ng buhay nila. Pinatay niya ang anak niya, kinitil niya ang sarili niyang buhay. Dahil ayaw na niyang maghirap, ayaw niya nang maranasan yung hirap ng buhay na meron siya. Lalo na nato-torture siya eh, hindi lang physically eh, 'di ba? Mentally, spiritually, lahat na parang naubos na sa kanya yata eh. Kasi hindi naman siya darating sa point na papatayin niya ang mismong buhay niya at yung buhay ng mga anak niya kung hindi siya ganon ka-hopeless sa buhay. Amen? So sabi rito, habang tayo ay nag-aantay sa buhay na to, mga kapatid, mga mentors, ano yung naiisip mo? Ano yung natututunan mo? Ano yung nagiging ikaw, who you are becoming? 'Di ba? Kasi sabi rito sa ating verse, sa verse 11, God has shown us undeserved grace. Hindi mo karapat dapat tanggapin.
'Di ba? Tumanggap ka ng biyaya mula sa Panginoon by coming to save all people. So tonight, 'di ba, tayo hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon, kapatid, mga mentors. Hindi ko alam kung gaano kabigat. Hindi ko alam kung anong level na ng challenge meron ka. Baka level 999 na yan. 'Di ba? Parang games lang. Hindi ko alam. But God knows. 'Di ba? And sabi rito, the Lord wants us to be encouraged, to be empowered, to be strengthened. 'Di ba? Na talagang sa buhay sobrang sabay-sabay minsan eh. 'Di ba? Minsan may problema ka pang sinosolve, tapos meron na naman madadagdag, hindi pa na-address, meron na naman at meron ulit, 'di ba? Sabi dito, four things to remember as you hope in the Lord. Kasi tunay na may pag-asa. Totoong may pag-asa. Kung meron man akong nakitang personal, kaming sa family namin, dito sa ating ginagawang business, it's hope. Yung binigay sa amin ni I Am Worldwide, it's hope. And I believe it's also hope that you are also holding on to. Bakit tayo dito patuloy na ginagawa ang ating ginagawa sa I Am Worldwide Business, no? Sabi rito, 'di ba? God has shown us undeserved grace by coming to save all people. Hindi sinabing isa lang. Hindi sinabing yung mabubuti lang, hindi sinabing yung mga perfect lang, righteous lang. Sabi all people. And the first point here is God's presence dwells with the humble. Amen. The Lord wants us to be humble. James 4:6 to 7 says, but He gives us more grace. Oh Lord, bakit? Anong ginawa namin para bigyan mo pa kami ng ganitong kadakilang biyaya? 'Di ba? Sabi, that is why Scripture says God opposes the proud, but shows favor to the humble. Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Anong sabi? He gives favor. He shows favor to the humble. 'Di ba? Hinubad ni Lord yung kanyang pagka-Diyos, 'di ba? Sabi sa Philippians 2:7, He made himself nothing. Siya ay nagkatawang tao para maging servant, mga kapatid. He came here to serve, not to be served. Praise God. So sabi, ang gusto ni Lord, nagpapakumbaba. Habang tumatagal, habang mas lumalayo, 'di ba? Hindi mo pa nakakamtan yung pinagpe-pray mo matagal na. The Lord wants you to humble down. Bakit? When you humble down before the Lord, it's as if sinasabi mo sa Lord, 'di ba? You are showing, Lord, take full control. Hindi ko to control, Panginoon eh. Ikaw ang manlilikha ko, Lord eh. 'Di ba? Sabi, you are asking God, you are showing God to take full control. Ibig sabihin may submission, may pagsuko, 'di ba? May full surrender at may dependence. Kasi alam nyo ba, siguro maniwala tayo sa hindi, ang gusto ni Lord, lagi natin siyang kinakausap. Gusto ni Lord, lagi tayo nagkukwento, nagsusumbong sa Kanya. Yung walang reservation, yung all out. Kasi sabi, He shows favor to the humble. Ngayon, sino ka? Sino ka dyan sa dalawa? Ikaw ba yung humble o ikaw yung proud? 'Di ba? So, napakabuti ng Lord na sabi nga, He gives us more grace. 'Di ba? What kind of grace is that na hindi na natin ma-measure kung gaano katindi? Like for this example, mga kapatid, 'di ba? A few weeks ago, talagang sobrang generous and napaka-supportive ng ating company. I'm not sure if you saw this post. Hindi ko to kilala. Pero nakita ko yan and napareact ako. Sabi diyan, ayan, nabasahin ka, or pwede nyo rin basahin. Nagkalat ang mga members ng I Am Worldwide, ayan, SB19 offering tickets, ganyan. Sabi, di ba, he accused without even knowing. Desperate na ba? Pyramiding scheme and so on and so forth. How do you react to adversaries? Papaano mo dinidilyan sa buhay mo? Are you proud? Hindi mo naman kasi alam eh. Baka mamaya may mga nag-comment kayong ganyan ha. Huwag naman, mentors ha. Eh bakit kasi hindi mo alam yung ganito yung package namin, di ba?
There is no need for you to explain in the comment why. First and foremost, hindi nila naiintindihan kung ano yung ginagawa natin. If you were to ask me, hindi ako magko-comment dyan. Nakita ko yan, yes. Pero 'di ba, it's a matter of educating those people na innocent dun sa ginagawa natin. Kasi totoo naman, aminin natin at sa hindi, merong nakakaintindi, merong hindi agree. Tama ba 'yon? 'Di ba? Pero ang tanong, are you proud or you will humble down when you saw this post in your feed? Sige nga. Sino ka sa dalawa? Kasi sabi, God dwells, 'di ba? God's presence dwells to the humble. 'Di ba? Habang tayo nag-aantay, nag-a-achieve ng mga personal goals natin sa buhay. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay laging magpakumbaba. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay laging magsasubmit sa Kanya. Bakit kailangan mag-submit kay Lord? Kasi He knows all. He's an all-knowing God. He is all-powerful God. Amen ba doon? Gusto ni Lord tayo laging humble, 'di ba? Praise God. At sabi mga kapatid, amen? Second point, ayan. Sabi dun sa verse 12 ng Titus, sa Titus pa rin tayo, He taught us to give up our wicked ways and our worldly desires and to live decent and honest lives in this world. Ayan. Sabi tayo daw, dapat wala na yung wicked ways. Di ba? Hindi na tayo worldly. Kasi sabi no second point natin dito, you carry the spirit of an overcomer. If you believe that ikaw ay overcomer, pakitype mo nga dyan, overcomer. Ayan. Talagang nag-isip pa ako, no? 'Di ba? Naniniwala ka bang overcomer ka? 'Di ba? You carry the spirit of an overcomer, kapatid. Mentor, you are an overcomer. Sabi sa 1 John 4:4, you, dear children, are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Question is, do you believe that? Naniniwala ka ba na dakila yung nasa sayo? 'Di ba? Yung nasa puso mo, 'di ba? Walang tatalo kay Lord. 'Di ba? Ikaw po ay mananagumpay, kapatid. Amen? Praise God, you are more than conqueror. Kaya nga pag nahihirapan, may problema, habang nag-aantay, habang umaasa doon sa mga pinagpapanalangin natin sa Panginoon, 'di ba? We worship, we pray. Yun ang weapon natin eh. 'Di ba? Kaya nga 'di ba, that's the beauty of the challenges in our life. Lalo tayong minamagnet mag-praise sa Panginoon. And may we view it, I hope and I pray na mag-iba yung viewpoint natin sa mga challenges. May parang ang gagawin mo na i-divert mo na kapag may problema, uy, it's an opportunity for the Lord to display His power. Makikita ko kung paano kikilos ang Lord sa buhay ko. Kasi sabi ni Lord sa John 16:3, take heart, I have overcome the world. Napagtagumpayan na ng Panginoon. 'Di ba? Kasi minsan tayo, 'di ba? Lord, ba't ako? 'Di ba? Ba't ako na naman nakikita nito? Ba't ako na naman yung may problema? Ba't ako na naman yung kulang? Ba't ako na naman yung nagkasakit? Naging paniki ka, ba't ako mo eh. 'Di ba? Sabi nila, ba't ako? Ano yung paniki? 'Di ba? Hindi natin naiintindihan that we are being prepared. Tayo po ay patuloy na hinahanda ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? 'Di ba yung ating puso, 'di ba ang ating character, patuloy tayong minumulda ng Panginoon, 'di ba? We are being molded, sineshape tayo ng Panginoon kung sino yung, 'di ba, for us to be the person God wants us to become. Praise God. Sabi, 'di ba minsan kasi kapag masyado tayo nagpapadala sa mga problema, masyado mas mataas na yung emosyon natin, 'di ba? Ang medyo hindi natin nababantayan, yumayabang tayo, 'di ba? Alam niyo ba, tinetest yung ating humility, tinetest ang ating character, 'di ba? Nagiging impatient people po tayo, mga kapatid. At sabi nga dito, minsan control mo ng problema, gusto mong pakialaman yung proseso, 'di ba? Gusto mong i-shortcut. Syempre, anong gagawin mo? You act on your own.
Mag-isa ka, ikaw may sariling diskarte. Yan. Pero unknowingly, sometimes we are able to commit sins na. Kakadiskarte natin ng sarili nating diskarte, hindi natin alam nagkakasala na tayo sa harapan ng Panginoon. And sins leads to destruction. 'Di ba? Kinasisira natin 'yon mga kapatid. At sabi nga dito, ayan no, sabi rito, how do you feel about where you are right now? 'Di ba? Kahit hindi ko siguro tanongin, lahat naman may mga pinagdadaanan. Meron lang level, meron lang intensity, yung weight, 'di ba? Sabi ni Press, hindi ka pinahihirapan ni Lord. Pinapatatag ka lang niya para maging ready ka sa mga inihanda niya para sa'yo. Do you believe that? Naniniwala ka ba na ikaw ay inihahanda ng Panginoon? Kaya sa bawat challenges ng buhay mo, tandaan mo, habang tayo ay nag-aantay dun sa promise ni Lord, you are an overcomer. You are humble before the Lord, kapatid. Alright? Praise God. So, third, ay, ayan. So, meron pala tayo sa pang-encouraging verse dito. And siguro sabi nga, ito yung isa sa mabentang verse when it comes to challenges, no? Sabi sa 1 Peter 1:6-10, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Praise be to the Lord. Ito ba yung mindset mo na kapag may problema ka, kapag may mga challenges ka, not only in your personal life, sa family mo, sa finances mo, 'di ba? Sa lahat na, pati sa business natin, 'di ba? Ano yung nagiging perspective mo? Paano mo siya tinitignan? Kasi sabi, these have come so that the proven genuineness of your faith is greater than gold. Tinitignan, hinahasa, pine-prepare mga kapatid na doon tayo na sa intimacy. Gusto ni Lord kasi close tayo sa Kanya. Kapag may problema tayo, pag may mga pagsubok tayo sa buhay, yung intimacy, inaantay pala ng Panginoon. 'Di ba? Tayo ang, we endure. We get closer to Jesus whenever we face any kinds of trial. 'Di ba? Praise God. So, you are an overcomer. You carry the spirit of an overcomer. Don't ever forget that. And another thing, mga kapatid, mentors, for us to remember while we hope in the Lord, habang tayo ay patuloy na nananalangin, sabi po sa number 3, point natin dito, you are kept by grace for a purpose-driven path. Naniniwala ka ba na may purpose ka? Yan. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng mga nasa paligid mo, pero may purpose ka, kapatid. Sabi sa 8:28 ng Romans, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Praise God. Hindi ka ba nagtataka? 'Di ba? Minsan ba natanong mo sa sarili mo na sa lahat ng mga pinagdaanan mo, nandito ka pa din? Nakatayo ka pa din? Napagtagumpayan mo lahat ng mga dinaanan mong matitinding problema. Wait, there's more. May mga level up pa yan, antayin mo lang. 'Di ba? Pero ba't natin napagtatagumpayan? It's because of the grace of God. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Period. Nothing more, nothing less. Sabi sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Believe it or not, mga kapatid, kasama mo ang Panginoon sa bawat hakbang patungo sa Kanya. He is in every step that you are taking, mga kapatid, 'di ba? Ito nga maganda kay Lord eh. Siyempre siya nakita niya na yung dulo, ikaw papunta ka pa lang. Alam mo ang buti ng Panginoon kasi inaalis niya yung mga hindi mo dapat nang kuhain.
'Di ba? Parang yung sa isang ano, yung normal na nag-hiking, 'di ba? May mga blocks diyan eh, may mga balakid diyan, 'di ba? May mga hindrances. At sabi nga dito, 'di ba? Sa John 15:1 to 2, tas talon tayo ng 5, sabi, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit, because apart from the Lord, we cannot do nothing. Amen? 'Di ba? Napakabuti ni Lord kasi tinatanggal niya yung mga harang, 'di ba? May pruning pa, 'di ba? Yung mga unnecessary thoughts, 'di ba? Yung mga hindi na dapat mindset mo, meron ka dapat ngayon, hindi na dapat ganon. 'Di ba? We should be glad. Dapat tayong magalak kasi inaalis yon ng Panginoon. Bakit? It's your protection. Anak, alisin ko na to sa buhay mo. 'Di ba? Wrong thinking, wrong mindset, negative mindset. 'Di ba? It's your protection. Pinoprotektahan ka ng Panginoon. Dapat hindi mo na ina-absorb yun, pero anong ginagawa natin? Eh Lord, gusto ko to eh. Gusto ko ganito mag-isip. 'Di ba? Pilit nating kinukuha, inaalis na nga ni Lord eh. 'Di ba? Ang tigas talaga ng ulo, 'di ba? So God is so good na talagang sabi niya dito, talagang mas nile-level up na tayo, 'di ba? Yung mga wrong character, yung mga wrong thinking natin, yung mga wrong behavior natin, inaalis na ng Panginoon. And for that very purpose, 'di ba? Habang tayo ay nag-aantay na ma-fulfill yung purpose ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay patuloy na nagiging persistent. Persistent ka ba? Yung kahit anong mangyari, resilient, 'di ba? Kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako matitinag. Kasi yung mata ko na kay Lord. I fix my eyes on Jesus. I fix my eyes on the prize. I fix my eyes on the goal, on the end zone, dun sa finish line. Because that's my purpose. Yung ba yung nagda-drive sa'yo ngayon? Kasi sa totoo lang, sa business po na ginagawa natin, given na po, given na yung mga income, given na yung mga personal desires natin, yung mga personal dreams natin. But the question is, sabi nga, are you ready? Handa ka na ba na matanggap lahat yun sa pagkakataon na to? 'Di ba? Are you being accountable? Responsible ka ba sa lahat ng ginagawa mo? Sa lahat ng mga pinagkakatiwala ko sa iyo? Kasi dito, sa purpose natin sa buhay, it's our faith into action. Makikita yun ng Panginoon, 'di ba? Sabi nga, it's a test. Pinoprove ni Lord yung genuineness, yung pagiging pure ng pananampalataya at yung pagkapit ng pag-asa mo sa Kanya. Praise be to God. 'Di ba? And this picture, this is just few days ago. I know you saw this. 'Di ba? Grabe, no? Picture pa lang, grabe na yung aura. Nararamdaman nyo ba na purpose-driven sila? Ang ating mga BODs, ang ating mga top mentors, the people that we are looking up to, hindi mo ba alam na yung purpose ni Lord sa buhay nila, ganun din yung meron sa'yo na binigay ni Lord? Do you believe that? Kung sila man ngayon nandyan, good news. Susunod ka na. You just have to fix your eyes on God's purpose. It's not only income, mga kapatid sa I Am Worldwide. We praise God for the wisdom that God is giving the BODs, si Pres, si VP, si GM, si Miss Maritoni, and the top mentors. I'm not saying perfect. We are bound to commit mistakes, and there's no such thing as perfect. Pero picture pa lang grabe, no? Ramdam mo na yung purpose nila. They are they have this heart to build a family in I Am Worldwide. They have this heart na makatulong to reach out people. Kasi napagkatiwalaan sila ni Lord at naintindihan nila yung purpose nila sa buhay na binigay ng Panginoon. Ang tanong ko, ikaw ba naintindihan mo na? Alam mo na ba yung purpose mo sa buhay? Huwag kang mag-alala kung hindi pa, you can ask God. Hindi madamot si Lord.
Kung ang taong madamot, si Lord hindi. He is so generous. You can ask wisdom and knowledge. Praise be to God. And the fourth and last pointer for tonight, sabi rito, be excellent. Ayan. Can you type, I am excellent? Sige nga mga mentors. Do you believe that you are excellent? Ayan, sabi rito, be excellent. Diba sabi sa ayan, nasa na akin notes. Ayan, He gave Himself to rescue us from everything evil and to make our hearts pure. He wanted us to be His own people and to be eager to do right sa harapan ng Panginoon. Sabi rito, be excellent, not for applause, not for people, but to reveal God's power, to reveal His power. Sabi sa Philippians 1, 9 to 10, and it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ. Praise God. Sabi rito, hinahawakan mong matibay ang pag-asa na meron sa Panginoon. And habang nandun ka pa sa journey, habang nandoon ka sa proseso, God wants you to give your very best. God wants us to give our very best, to be excellent. Our very best first para sa Panginoon, dahil siyang dahilan ba't humihinga ka ngayon? May lakas ka ngayon, gising ka, kumpleto ang parte ng katawan mo, may pagkain ka sa hapagkainan. Are you grateful? Tingin mo ba deserve ni Lord yung best sa buhay mo? 'Di ba? God is encouraging us tonight. Nire-remind tayo ni Lord na anak, habang wala ka pa sa finish line. Kasi minsan ganun ang mindset natin eh. Inaantay muna natin yung big blessing, but we fail to appreciate those blessing and favor na nare-receive natin sa Panginoon. Kasi inaantay natin yung ano eh, kumbaga yung major, 'di ba, na overlook na natin yung mga favor and blessing ng Panginoon sa buhay natin. Sabi, be excellent first to our God, sa church, sa family, sa community, sa ating business, sa ating company, sa I Am Worldwide, 'di ba? Sabi dito, bigay at gawin mo yung very best mo at all times. Praise God. And I am so inspired, personally motivated, dahil si Mentor TJ as our father mentor, we saw it and we witnessed it, di ba? Na excellent. I'm not saying again it's perfect, pero we saw how the power of the Lord is revealed in his life for hitting the diamond. Di ba natin palakpakan si Lord sa buhay ni Mentor TJ, sa buong Team Victory? Sige, virtual clap mga kapatid. Grabe si Lord, no? The Lord worked and we witnessed, di ba? Kung paano nakita natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Mentor TJ. And not only sa kanya, down the line, down the team, pababa sa team natin, mga kapatid, mga mentors, no? 'Di ba? Mentor TJ, 'di ba, nakaka-encourage, talagang ang dami nating nakikita, 'di ba? We are all trying to live in integrity, 'di ba? Pinipilit talaga natin mamuhay sa katwiran ng Panginoon, 'di ba? Standard ng Lord. And kasi bakit tingin nyo ganito si Mentor TJ? No wonder why, kasi yung mismong mga may-ari natin, napaka-humble. No wonder why, kasi ang ating mga BODs, 'di ba? Sila mismo may wisdom to teach this pass down the line. Yun ang tinuturo. Yun ang pinapasa. Be excellent, be a good steward. Yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Sabi, living according to God's word. Mamumuhay ng according sa standard ng Panginoon. Hindi standard ng mundo, kasi palpak kapag sa mundo, mga kapatid, mga mentors. 'Di ba? Sabi dito sa 1 Peter 5:2-4, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them. Not because you must,
but because you are willing. Willing ka ba na i-manage ng maayos yung lahat ng mga new members, 'di ba sa business natin, naaalagaan mo bang mabuti yung pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon? Sabi rito, not because you must, hindi dahil kailangan, but because you are willing as God wants you to be. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Nararamdaman nyo ba that whenever Mentor TJ and the rest of our co-mentors here na they have this heart to serve. Gusto nilang makapaglingkod, 'di ba? At your service, parang ganun lang no? But eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Sabi rito, be excellent in taking care or keeping those people or keeping those things na pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Mentor, kasi ito lang meron ako eh. Ito lang yung talent ko. 'Di ba? Marunong lang ako mag-host. Ah, ang talent ko lang mag-i-invite. You know what? We tend to say it always na I only have this little. I only have this much eh. 'Di ba? But you know what? God can work miraculously with that little of yours. Kayang i-multiply ng Panginoon yung kakapiranggot na tingin mong meron ka kapag pinagamit mo sa Panginoon. Kapag sinorender mo sa Panginoon, you have that obedience. It's as if you're saying that, Lord, ito ang meron ako. Ikaw din nagbigay nito, Lord eh. Yung skills na meron ako, yung talent na meron ako ngayon, ano man ang meron ako ngayon. Lord, sa'yo to galing lahat eh. And I want to be excellent with this. Lord, help me to be a good steward. Help me to manage this and multiply this, Panginoon. Praise God. Kaya nga, eto sabi, be excellent. Okay, ang hirap, mentor. Ang hirap naman magbigay ng best. Mahirap kapag ang tingin mo ay sa sarili mo, 'di ba? Parang minsan kasi ganun ang mindset natin, 'di ba? Puro mahirap, 'di ba? We tend to complain agad without even trying. 'Di ba? And alam nyo ba, bago ko i-share sa inyo to, akong unang naturuan ng Panginoon. And I tend to understand in a deeper manner while we are hoping and waiting on the Lord this evening. So, this unwavering hope na meron tayong pinanghahawakan ngayon. While we hope in the Lord, sabi, God wants you to be humble. Believe that you are an overcomer because that's who you are. Ikaw talaga yun, kapatid eh. 'Di ba? May we be driven by the purpose of God in our life. And that purpose, kapag tayo ay nag-submit sa Panginoon, isinuko natin sa Panginoon, we will be excellent in everything that we will do. Praise God. Sabi, why should we hope in the Lord? Bakit ba kailangan kay Lord aasa? 'Di ba? Bakit hindi kailangan sa sarili? Hindi kailangan sa trabaho, hindi kailangan sa business, hindi kailangan sa kung kanino man, sa kaibigan and all. Alam niyo kung bakit? Kasi sila limited. We are limited. Lahat 'yon ay limitado. But our God is limitless. Sabi, why should we hope in the Lord? Because He's the one true God. 'Di ba? Allow me to read this verse. Sabi sa Isaiah 43:10, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and trust me and understand that I am the one. Before me, no God was formed, nor will there be one after me. Siya yung talagang ina-higher, all-powerful, 'di ba? Ayan yung pinakataas-taasan. Nabanggit ko na yung susunod, 'di ba? Kaya tayo patuloy na laging aasa sa Panginoon because He is the one true God. And not only that, He is also our powerful God. Sabi sa Ephesians 3:20, sabi dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Naniniwala ka ba na kayang gawin ni Lord yung mga
sabi rito, immeasurably more than all we ask or imagine. 'Di ba? Imagination mo ang limit, sabi. All-powerful God, that's who He is, mga kapatid. 'Di ba? Sabi pa dito, extraordinary God. Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Ano pang mga bagay ang curious ka sa buhay na to, sa mundong ito? Kayang sabihin sa'yo ng Panginoon yan. Because He can do extraordinary things in your life. Ang kailangan mo lang, hayaan mo siyang gawin yan sa buhay mo. And lastly, sabi, He is a never-failing God. Sabi sa Deuteronomy 7:9, praise God. Sabi dito, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandment. Alam niyo mga kapatid, di ba? Ah, hindi ko alam kung paano i-explain sa inyo kasi there's no such thing as a measurement when it comes sa Panginoon. 'Di ba? Hindi natin masukat. Lord, gaano ba talaga kalalim yung pag-ibig mo sa bawat isa sa amin? Lord, gaano kalawak yung grasya na tinatanggap namin sa iyo sa buhay namin na 'to? 'Di ba? Why should we hope in the Lord? Hindi ko alam, but this is more than enough truth. Whether we like it or not, these are the truth. Jesus is the way, the truth, and the life. 'Di ba? Gusto ni Lord maging open tayo sa Kanya. Gusto ni Lord, you can be honest as much as possible, as much as you can sa Panginoon. Naiinis ka? Gusto mong umiyak? Gusto mong mag-vent out? Okay, Lord, ka gumanon. Wag sa Facebook. Okay? Di ba may mga ganon? No, hindi ko alam ba't sila nagaganon, di ba? Ang Facebook designed for business eh. Pero God wants you to be open to Him. Be honest with Him habang nag-aantay ka doon sa mga goals mo in life. God wants you to be open and honest to Him. Amen? And sabi rito, how do you deal with the process? 'Di ba? Sabi nga, nakita ko to kanina kay Mentor Mitch. Sabi ko, oh Lord, it's very timely. Sabi doon, everybody loves the purpose, but don't want to embrace the process. Sabi ni Mentor Mitch. Sabi dito ni Press, hinahanda ka pa ni Lord, kaya huwag kang aalis sa proseso. 'Di ba? Baka mamaya nasa 1/4 ka pa lang eh. Lord, inip na ako. Kailan ba? 10 years na. 'Di ba? Dapat long term po tayo mag-isip. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi tayo nakakaisip ng short term, 'di ba? May mga bagay na kailangan short term thinking or short term goals, pero hindi lahat ng bagay sabay-sabay nagaganap. Hindi sa timing mo, kundi sa timing ni Lord. Okay? May sariling timeline po ang Panginoon. And may we hold on to that timeline, to that timing as we hope in the Lord. And our very last uh, in- word, our last verse for tonight, sabi po rito, why we should hope in the Lord, why we must be, or why must we be holding on to this unwavering hope that we have in the Lord, mga kapatid. Kasi sabi rito, sa Hebrews 10:23, let us continue to hold firmly to the hope that we confess without wavering. For the one who made the promise is faithful. Pakitype nga, my God is faithful, if you believe this verse. If you believe that your God is faithful, pakitype mo nga dyan kapatid, my God is faithful. Truly, He is faithful. Hindi ko alam kung ano yung binitawang pangako sa iyo ng Panginoon, but He will fulfill every promise na binigay niya sa iyo. Continue to hold on to the hope that He gave you. Cling. Magsumiksik. Diba? Isiksik mo yung sarili mo kung pwede. Be intimate and grow deeper in your love, in your knowledge, and in your relationship kay Jesus. Kasi kung meron mang kahinaan si Lord, may isip kayong kahinaan ni Lord? Wala. Wala. Wala, no?
kung meron mang kahinaan si Lord sa kung iisipin natin, ng malilikot isip, no? Yun ay yung hindi niya, weakness ni Lord, yung hindi niya pagtupad sa kanyang mga pangako. Ganun niya tayo kamahal eh. Ganun niya tayo binibigyan ng chance to excel, to level up, to live according to His purpose. Kaya sa gabing ito, sabi ni Lord, tanggapin mo to, wait ka lang, parating na. Sige nga, type nyo nga, nariniwala kayo, parating na. Parating na yung mga pinanghahawakan nyo sa Lord. Ayan, si Lord ang sabi. Sabi ni Lord, wait ka lang na, parating na. Watch me do it. Watch the Lord do it in your life. When you are ready, yung pinagpe-pray natin sa business, core leaders, Lord, malaking team, Lord, mag-rank up kami, Lord, lahat ng team ko mag-rank up, Lord. Wait ka lang, parating na. Pag ready ka na, if it's the right and perfect time, watch the Lord do it in your life. I hope and I pray that everyone po receive the message of the Lord tonight and patuloy po tayong pagpalain ni Lord sa buhay natin. God bless you po. Virtual clap naman dyan para kay Mentor Eileen. Grabe, no? Thank you very much, Mentor Eileen. And ayan, grabe, no? Full of wisdom, full of knowledge na naman for tonight. And yun, no? So, grabe. Ito yung isa sa mga looking forward talaga ako na mentor natin dito sa, yung mentoring session natin dito sa Team Victory. Itong ah, live class na to. Kasi nga, sa ibang mga companies na napuntahan ko, walang ganito eh. Even dun sa employment na pinanggalingan ko, walang ganito. Galing din po ako ng BPO industry for 12 years. Hindi po kami nag-start mag-work nang nagdadasal muna. Hindi kami natatapos mag-work na meron din prayer. Walang ganun. Dito lang sa IM Worldwide, dito sa Team Victory, dito ko na-experience yung may ganitong klaseng session na we also put God first sa business natin. Dapat siya po yung center natin, hindi yung pera. Okay? So, bago ako may tawagin na isang take away. So, simulan ko na rin kasi meron din naman po akong take away dito sa session natin. By the way, naririnig po ba ako mamaya nagtasalita ako o wala nakakarinig? Pa-type 1 nga po, okay lang. May naririnig po ako kasi naglolo ko nga po yung earphones ko kanina eh. Kasi naririnig po ako. Alright. Okay. So, isa takeaway ko po dito, mga mentors, yun nga yung we have to be humbled. So kung ano po maging achievements natin dito sa IM Worldwide, kahit saan, kahit sa buhay natin, we always have to stay humble. Kasi kadalasan kapag nagkakaroon tayo ng resulta, di ba parang ang taas na ng ulo natin, lumalaki yung ulo natin. Parang unreachable na tayo, hindi na tayo maarok, ika nga. Ganon kadalasan nangyayari sa atin, pero because of our teachings from Press AM, hanggang baba na ano niya yun eh, nadala niya yun eh, hanggang kina Mentor TJ, hanggang sa atin, na whenever we're going to have results, always stay humble. Wag natin masyadong i-boast, ika nga. Right? Tapos ayan din, yung sa overcomer, dapat nga tayo na yung tipong, halimbawa, na may mga hindi maganda nangyari sa atin, let's say na-reject tayo, naiwan tayo ng downline, naiwan tayo ng upline, yung tipo isang taon hindi ka pa rin makamove on, okay lang kinaikwento mo eventually, pero yun, yun, hindi ka na nakagalaw, hindi na tayo naka-move on dahil nga para sinisisi mo, kung hindi ako iniwan ng downline ko, hindi ako iniwan ng upline ko, sana Crown Alpha mentor na ako. So, pinanganak tayo ni Lord para ma-experience lang siguro and how to solve such kind of issue kapag mangyari uli sa atin. And what if mangyari din sa mga downlines natin yung ganun? I-share ko lang din po sa inyo mga mens kasi ako din po sa industry na to. Well, even sa IM, nasa inner na po ako, nasa inner ako. So, pero to the point, pati yung upline ko, umalis na rin. So, kumbaga walang nagtatapon sa akin ng left and right. Ako yung gumagawa talaga ng left and right ko. So, overcome lang din. Kumbaga, may yun ang purpose eh. Hindi naman siguro talaga ako
dapat lang lagi tayo shadow ng someone. We have to build our own shadow underneath. Ayun. Tapos yun nga, Lord is preparing us yan. Isa sa mga nagustuhan natin sa sessionaire ni Mentor Eileen. Kasi yung iba sabihin natin na gusto kong i-conquer ang Europe. Eh kaso magpadala ng product sa Europe na hindi pa nga natin alam. Baka yung mga point na yun na kailangan tayo prepare sa mga bagay-bagay na yun. Gusto ko magkaroon ng 1,000 downlines. Ni isa hindi pa natin ma-handle na maayos. So yung kung ano man nangyayari sa atin ngayon, it's always a preparation for us to handle bigger things. Alright? Then, ito yung nagustuhan ko din, lastly lang din. Yung um, don't, yung wag tayong mag-focus to achieve a goal para lang tayo purihin. Yung para ma-upload lang tayo. Para maging sikat tayo. Right? So, maging successful tayo for the purpose of God. Kasi yung mga hindi po nakakaalam, mga mentors ng story ko, dati na-share ko po yan. Naging top 1 na po ako ng isang company before. Pero ang malikod dun sa ugali ko nung time na yon, ang sarap pala ng feeling pag nasa taas ka. Ang sarap ng feeling na pinapalakpakan ka. Kaso ang ano nun, bakit ko ba gustong umasenso? Saan ko ba gagamitin yung kikitain ko? Iba yung direction ko that time. Kaya, ayun, binawi sa akin ni Lord. Naubos yung downlines ko noon, naubos yung finances ko din noon. Kasi mali. Mali yung ganong purpose. And hindi porket nasa taas ka na, doon ka na lang mananatili. The moment na bumaba ka, mas maganda pa nga yung kapag matututunan mo uli umakyat. And the moment na umakyat pa tayo uli, mas mataas na for sure yung mararating natin. Mas masarap na achievement yung ganun eh. Yung nasa taas ka, bumaba ka ng todo, pero pag umangat ka uli sa taas, mas bulusok. I guess mas maganda yung ganun, mas inspiring. And this time, pag angat natin ulit, the second time, mas maganda na yung naging purpose natin. This time, gusto ko magtayo ng ng dog shelter. Ayan, so naano ko din yan, natutunan ko din yung kay Mentor TJ. Yung mga hindi po nakakaalam, si Mentor TJ po, nag-a-adapt po siya ng mga stray dogs. Aspin. Nag-a-adapt po si Mentor TJ ng mga stray dogs. So, isa yun sa mga nakikita kong naging dahilan din siguro kay Mentor TJ, kaya din siya pinagpala. Kasi yung ginagawa niyang pag-IM, hindi lang for his uh, personal purpose. Kaya hindi lang para sa pamilya lang niya, hindi lang para sa sarili niya, hindi lang para sa asawa, anak lang niya. Pero kundi, pati din sa mga dogs na nangangailangan ng oroga. So doon ako natuwa and um, kaya din siguro na napunta ako sa Team Victory dahil nga din yung purpose ko now is ganun din yung purpose ng mga nakakasama ko din dito sa Team Victory. With Mentor TJ, with the rest of the team members ng Team Victory. Kaya purpose talaga ni God kung bakit niya ako binaba dati do sa pinagkakalagyan ko doon sa previous company ko as top 1. Tapos napunta ako dito ngayon sa I Am Worldwide na napakaganda yung community. Napaka-God-fearing, hindi self-centered na tao. Ayun. So grabe. Kapag usapang dog din kasi naiiyak ako. And not only that, pati yung kaya ko yan syempre. Overcome nga di ba? Yung basta iba talaga. Alam niyo na ibig ko sabihin. So baka baka bumaha pa ng luha dito sa bahay. So yun. And I would like to add to talk to call on someone na alam ko may share din sa atin for sure. Si Mentor Amir. Ano pong takeaway natin, Mentor Amir? May share ka ba sa Team Victory regarding po sa ating live class session by Mentor Eileen? Andiyan po ba si Alam ko nandito kanina si Mentor Amir eh. Mentor?
baka kumakain. Anyway, sige, tawagin ko siya later. But for the meantime, I'll proceed with the announcement for the week. So, prepare ko na po to sa inyo kanina para hindi na ako paulit-ulit dun sa, kasi kapag hindi ko siya ni-record, baka kung magtagal pa sa sasabihin ko. Kaya to, pe-play ko na lang po to para sa inyo. For 6 minutes lang po yan. All right, amazing morning, afternoon, evening. Mentor Carl Tamayo at your service to give you the weekly team announcement for May 28, 2025. Let's bring it on. Okay, so we have 3 more days to go for the month of May. So yung mga hindi pa ho nakaka-secure ng May audio po tayo, narinig po. Pinaus ko po muna. Narinig po yung audio. Yes, Yes, Mentor. Mentor. Alright, continue ka na. maintenance, 300 unilevel points to keep our binary points, 600 points if we want to be part of the Project 001, and 900 unilevel points if we want to be recognized for the monthly top earners. All right. Then, every Monday po, 2 p.m., meron pa rin po dyan na nangyayaring team meeting po or team day ng Team United / Victory sa main office. Alright, see you there. And this coming June 8, Faith of Flight. So rank up celebration yung mga nakahit po ng Sapphire ranking on or before March 31st this year. Ayan, a-awardan po tayo yan sa main office. Diyan po sina Press AM, si VP Aika, si Mentor May, and Mentor Pichi. So, I suggest mag-park na po tayo sa Green Hills dahil malamang sa Burger King, Mercury Dog, McDo, sa main office, wala ho tayo pagpaparkingan yan. Okay? Time is to be discussed. Wala pa akong time na pag-uusapan, pero that would be sa June 8. Okay, Sunday po yan. Alright? And 2 weeks after that said event, meron po tayong Elite Executive Awards, yung mga pang Ruby and up. Yung mga nakahit ng Ruby hanggang Crown Diamond from on or before March 31st of this year din. Ayan, a-awardan po yan sa MOA Arena. Okay, June 22 po yan, Sunday po yan. Okay, isa po yan sa mga requirements. Okay, isa po yan sa mga requirements para makasama po tayo sa Singapore Incentive. Nagkakaubusan po yan ng ticket. Okay, so hindi po pa kahit na na-hit natin yung RQV, kapag hindi po tayo makakasecure ng ticket para sa EEA sa June 22, hindi po tayo makakasama. Okay. Now, important na announcement lang po regarding dito sa Elite Executive Award na tickets. Alright? So, gaya niya sa VIP, kailangan po natin mag-secure ng pure barley powder, isang choco barley at saka 2 macchiato. Yung iba iisipin nila na pasok na ba yan sa, o pwede bang gamitin yan sa Unilevel? Hindi po. Hindi po yan pwede gamitin sa Unilevel points. Hindi po yan magkakount as your maintenance. So that is on top of your monthly maintenance. Okay, dito ko po. On top po yan sa monthly maintenance. Hindi po porket nakabili na kayo ng choco barley, ng macchiato, ng barley powder. Sa macchiato, yung 2, kulang actually yan talaga. Dahil kailangan para makahit ng 100 points yan, 5 macchiato yan eh. Okay? So iba isipin na isang barley powder, isang choco barley, tsaka 5 macchiato, total of 300 unilevel points. So, pero is it enough para makakuha tayo ng VIP slot? Hindi pa po. Kailangan muna bumili tayo ng 300 unilevel points, then tsaka po tayo bibili ng said products para sa VIP. Alright? Hope clear po tayo doon mga menta. Be careful po doon sa mechanics. Okay, so yan na nga po yung Singapore Travel Incentive Part 2. Okay. So, it's almost similar din sa Hong Kong Travel Incentive. The only difference is, medyo mas mataas ng konti lang yung points. So, yung iba, iniisip na, paano kapag hindi naman ako masyadong nagbe-build ng team?
pwede pa rin ba ako makasali dyan? Meron po tayo option B, 500 boxes of pure organic barley. Yan lang po kailangan natin i-secure doon. Okay? Kapag meron na naman po tayong team, yung option 1, pwede ho tayo doon sa category na yon. At the same time, kailangan din ho natin mag-recruit ng at least, magpasali ng at least dalawang silver kasi 800 points po yung kailangan doon. Or kapag wala pa naman ho tayo team, tatlong jade, pasok po tayo dyan. Tapos gawin po natin silang mover. Okay? Then, gaya sa Hong Kong, na kailangan ng 5 kasama na atin sa SJK, dito naman po sa Singapore, kailangan natin ng 8. 8 na directs, old or new, na a-attend nung Elite Executive Awards. Yung diniscuss ko po natin kanina, yung EEA, yung from Ruby and up, yung June 22. Kailangan po may papasali tayong 8. Okay? 8. So kasama po tayo na mag-hit ng Singapore, kailangan siyam tayo. Alright? Then, catch-up night, still happening, still ongoing. Every Tuesday po yan at 4 p.m. sa may Burger King, katabi po ng office natin. So ano pong ginagawa dyan? This is a setup wherein offline tayo magkakasama, doing online activities. Okay? Offline po tayo magkakasama, pero gumagawa po tayo, na mom roster po tayo via online. Yun po ang ginagawa sa catch-up night. Starts at 4 p.m. Bakit night? Starts po yan ng hapon, tatapos po yan ng gabi. So yun lang po for now. So have a great weekend ahead and God bless. To God be all the glory. Hasta la vista, baby. See ya, mga Alright. So, may nakalimutan lang akong idagdag dun sa announcement. So, yun dun sa maintenance, bago po matapos itong Saturday, itong month po na to, kailangan ho natin mag-secure ng 10 acai berry at saka po 10 macchiato. Total of 6,000. Isa po yung sa requirement para ho sa Singapore incentive. 10 acai berry and 10 macchiato. SR, ano po yun? Distributor's price. Kasama ho yun sa requirement. Both po, May and June, kailangan po natin mag-secure nung tig 10. Okay? Tapos linawin ko lang po parang hindi ko clear yung pagkaka-explain ko doon. Yun doon sa EEA, Elite Executive Awards. So requirement nga po yun para makasama po tayo sa Singapore. Kailangan meron po tayong 8 old or new directs na a-attend nung EEA. Kasama po tayo, siyam. Okay? So, halimbawa po, si Mentor Eileen, nakahit po nung RQV para mag-qualify siya sa Singapore. Kailangan ho niya magsama ng 8 pa na directs, old or new, na attend sa EEA. Kasama po si Mentor Eileen doon para ma-qualify siya sa Singapore. Alright? So kapag may questions po kayo doon na lang po sa GC natin i-tanong. Now, so before ho tayo mag-proceed sa closing prayer, meron pa ho akong isa tatawagin for mag-sharing kanina on behalf of Mentor Amir. So I want to call on Mentor Roland to provide her or his takeaway. Alright. Mentor Roland, take it away. Ayan. So, yan. Amazing morning po mga mentors. Nagulat ako dun Ako yung tinawag. Anyway, ayun. So, ang magiging takeaway ko lang dun sa naging topic ni Mentor Elin. No? So, first of all, na pwede pa nating pasalamatan si Mentor Elin sa napakagandang topic na shinare sa atin for this night, no? And of course, ayan, thank you kay Mentor Elin. And of course, syempre, thank you din kay Lord, no? Kasi sa opportunity na binigay niya sa atin for this night. Para, alam mo yun, matutunan or ma-remind tayo, 'di ba, kung ano yung promise niya. So ako, mabilis lang po no. Ano yung take away ko doon? Siguro pinakatumatak sa akin doon sa topic ni Mentor Eileen is yung siguro binibigyan tayo palagi ni Lord ng reminder na 'di ba kasi syempre tayo dito sa mundo or dito sa kung nasan man tayo, 'di ba? Laging may mga challenges, laging may mga hindi naman laging masaya eh. Tama po ba ang buhay? Sino po nag-agree doon? Or lagi pong masaya yung buhay nyo? Ayan, palit po tayo ng buhay. 'Di ba? So, lagi may mga challenges kasi 'di ba sabi nga nila,
Kapag ka walang mga trials, walang mga challenges, hindi tayo mag-grow. Tama? Wala tayong, alam mo, walang growth pagka ganun, 'di ba? Lagi lang nating ine-enjoy yung kung ano yung nangyayari sa atin. So, ah lagi tayong ano, yung topic kanina, so it serves as parang reminder na part siya lagi ng ano, part siya ng journey natin, no? Yung mga challenges na yan, yung mga trials na yan, hindi siya talaga mawawala. So, yung iba kasi, 'di ba, sinasabi, ano, problema na naman, 'di ba? Paano ba 'to matatapos? Paano ba 'to mawawala? So, hindi. Actually, di natin siya may iwasan. Kailangan lang natin siyang daanan and kailangan natin siyang lagpasan. Ano, wag mo siyang tatambayan, syempre, 'di ba? Kasi mahirap naman 'yun. Pero kailangan mo siyang pagdaanan, kailangan mo siyang lagpasan. 'Di ba? Kailangan mo siyang ano, talagang labanan, 'di ba, yung mga challenges na 'yan. And that way, mag-aano tayo, kumbaga, mag-grow tayo doon. So, bakit natin kailangan pagdaanan yung mga 'yon? Sabi ko nga, 'di ba, para mag-grow tayo. And then, may promise kasi si Lord. 'Di ba, dito nga sa ano natin, sa mundo natin, it's a testing ground. 'Di ba? So, syempre dito, for example, kung iaano natin dito sa business na ginagawa natin, 'di ba? Syempre hindi mahirap. I mean hindi siya madali, 'di ba? Si I am, aminin natin sa hindi yan, talagang mahirap siya. Challenging yung ginagawa po natin. Kahit ano naman kahit ano namang ginagawa natin sa labas, challenging talaga. Pero kung iaano natin nga dito sa business natin, hindi siya madali, pero kaya. Sabi ko nga, pero naniniwala tayo na makukuha natin yung success. Tama po ba? Sinong naniniwala doon na kaya niya makuha yung success dito kay I am? Dito sa business natin. Possible siya, di ba? Lalo na kung talagang gagalingan mo, sisipagan mo. So, possible talaga siya. Di ba? So, tayo, naniniwala tayo na mangyayari yung success na gusto natin. Tama? Yun nga lang kasi hindi naman agad-agad nandun tayo sa dulo kung ano yung gusto natin. May process na pagdadaanan. Tama po ba? And yung process na yun, hindi mo siya maiiwasan at hindi din siya madali. Di ba? Andyan yung mare-reject ka, kung ano-anong challenges yung pagdadaanan mo, mentally, physically, minsan, at talaga, financially. So, madami. Pero, naniniwala ka dun sa promise ng company na makukuha mo yung success. Tama ba? Basta gagawin mo lang yung part mo. Kay Lord ganun din. No? Kay Lord ganun din. Para mabalik ka dun sa Kanya, may pagdadaanan kang test or journey na hindi siya madali. Tama ba? So talagang i-challenge ka. So yun yung promise na tinatawag, yung promise ni Lord. So para makuha natin yung promises ni Lord, kailangan dumaan tayo dun sa process. So yun siya. So nagsuserve siya as reminder sa atin na kung may mga challenges tayong pinagdadaanan, wag nating susukuan. 'Di ba? Tumingin tayo dun sa kung ano yung reward, ano yung promise ni Lord, no? So maging inspiration natin siya, motivation siya na pag ito nalagpasan mo, dun ka mapupunta. Kasi pag sinukuan mo yan, sa tingin mo, saan ka mapupunta? Di ba, alam mo, may challenge ka ngayon, tapos sinukuan mo. Sa tingin mo ba, makakaalis ka sa sitwasyon mo? Or may stuck ka lang dyan? Siyempre may stuck ka dun pagka hindi mo ginawa yung ano mo, kung ano yung part mo, di ba? Pag di mo ginawa yung best mo para makaalis ka dun sa situation mo. Tama ba? So, para mangyari yun, yun nga, kailangan lagpasan mo siya. Okay? Para makabalik ka kay Lord. So, bakit may mga process na ganun? Kung sa business natin, kasi, bakit may mga process na ganun? Kasi para nandun ka na sa success na gusto mo, hindi para magyabang, hindi para, alam mo yun, hindi para manghamak ng ibang tao dahil nandun ka na sa position mo, kundi para i-glorify mo pa rin si Lord. 'Di ba? Ang ganda nga ng platform na ginawa nila Press, 'di ba, ng mga BODs natin kasi dito, sabi nga ni Mentor Eileen, hindi lang tayo puro business, hindi lang puro pera, yung material na mga bagay, kundi para ginagamit din ng mga BODs, lalo na si Press, 'di ba? Yung platform natin or yung business natin para ipakalat yung message ni Lord. Tama, so ang ganda niya. So parang ang nangyayari is parang dual purpose siya. Nakakatulong ka na sa maraming tao at the same time, nakakatulong ka pa spiritually, di ba? Pagdating sa pagpapakalat ng message ni Lord. So ako yun yung pinakamaganda sigurong ah take away para sa akin, no, dun sa shinare sa atin ni Mentor Eileen. So yun lang po. Back to you po, Mentor Carl. Thank you.
All right. Thank you, Mentor Roland, for that very wonderful sharing. Okay, no? Mentor Eileen, pasend po sa akin yung yung pangalan na nag-bash, sa kasuhan natin libel. Grabe siya. Sige, Ben. Screenshot. Ayun no. Ayun, so siguro ano po muna tayo, picture po muna tayo, Mentor Roland. Okay, sige. So, wait lang po, ayusin ko lang. Una muna natin si Mentor Eileen. Yan, ipin ko lang. Ayan. So, solo po muna si Mentor Eileen. Ayan. Wala po muna magchat-chat para wala pong matakpan. Wait lang po. Ayan, sige. Saglit lang po, Mentor Roland, may dalawa pang magjo-join para makahabol. Okay, sige. Ayan, so, yan. I am sign po, Ayan, Mentor. nakapasok na. 1, 2, 3, smile po. Smile po. Wait lang. Yan. Wait lang po ah. Ulit po tayo, Mentor Eileen. Wait lang po, hindi nag-save eh. 1, 2, 3, smile po. Ayan. So, first page po tayo mga mentors. Lahat po tayo open camera. Yan. 1, 2, 3, I am sign. 1, 2, 3, smile. Yan. Next page po. Yan. 1, 2, 3, smile po. Ayan. Okay na po, Mentor Carl. Thank you. Alright, thank you very much, Mentor Roland. So before tayo proceed sa ating closing prayer, nakalimutan ko pala ipasok for next week yung ating Millionaire Mentorship si Mentor Nice Romualdo. Okay po, Nice Romualdo. Next week po, so Wednesday, 8 p.m., meron po tayong Millionaire Mentorship. So see you all there po. Okay, so may I call on Mentor Eileen for the... Ay, ito pa pala, sorry. Oo nga. Yan, excited na akong Ayan. Alright, so gustong-gusto kong binabasa tong ganito no? So, sir, this certificate of appreciation. This certificate is proudly presented to Mentor Eileen Passes, top mentor, in grateful recognition for generously sharing her wisdom as special guest speaker of Team Victory Life Class given this 28th day of May 2025. Thank you very much, Mentor Eileen. Okay? Galing-galing po talaga nung ganyang klaseng Basta po talaga leader since birth Yan yun Alright, so may we call on Mentor Eileen for the closing prayer. Amen. Salamat, Lord. Salamat po mga mentors. Patuloy po natin suportahan yung mga activities sa team. And napakabuti po talaga ng Panginoon. Yun lang po masasabi ko. And nawa, panghawakan natin to. Apply natin ha, mga mentors. Samahan niyo ako mag-pray bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Let's pray po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Thank you, Panginoon. Napakabuti mong tunay sa bawat isa. Salamat, Lord, that your Spirit is within us, O God. Thank you, Lord, that I believe that you personally spoke to each and every one, Panginoon. Lord, you touch every heart na nandito, Panginoon. And kung may mga iba pang mentors na makakapanood pa ng naging record nito, Panginoon, Lord, I hope and I pray, Panginoon, that you bestow upon them the hope that we have in you, Panginoon. Kasi Lord, tunay at totoo mga pangako mo sa buhay namin. Minsan we are blinded, Lord, but Lord, as we hope in you, Panginoon, we must hold on to this unwavering hope that we profess, O God. Bigyan mo kaming patuloy, Lord, ng wisdom, ng knowledge, and enable us, O God, to believe in what we are holding on to, Panginoon. Lord, hindi
imposible na mangyari, Panginoon, ng mga bagay na to na aming pinagpipray. But I just want to ask you, Lord, we hope and we pray, oh God, na yung mga desires din namin, yung mga goals namin, ma-align to sa mga purpose mo, sa mga plano mo, sa will mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, I know in your perfect timing, oh God, in your perfect platform, in the right people, Panginoon, Lord, i-bless mo ang bawat isa dito, ang bawat isa sa mentors namin dito, Panginoon, ang bawat team under Team Victory and the whole community of I Am Worldwide, oh God. Marami pa kaming magiging core leaders. Marami pa kami, Lord, maaabot, oh God, sa product, sa business, Panginoon, oh God. Only, Lord, lead us and guide us to those people, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw pa magbigay ng strategy, ng wisdom, ng knowledge sa bawat isa, at patuloy mong pagpalain yung aming mga ginagawang activity sa buong team, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat mentors na patuloy, Lord God, na nagsusumikap at sumusuporta sa mga program na ganito, oh God, sa aming team. And Lord, I hope and I pray na lahat na may mga pagsubok sa mga oras na ito, Panginoon, na ikaw ang makita nila, ikaw ang maging kapayapaan nila, Panginoon, ikaw ang maging kagalakan nila, oh God, and your spirit is to be with us always, Panginoon, oh God. Salamat na ikaw magbibigay ng solusyon, oh God, and breakthrough for each and every one, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa. I speak blessing, protection, provision, oh God, and your wisdom, hope that we have in you, Panginoon. This is our prayer, oh God. In Jesus' name, to you all be alone the glory, honor, and praise. Amen. God bless you, mentors. Salamat Alright. Thank you po. very much, Mentor Eileen. And